Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I thought it would be fun to share with you yung makeup na ginagawa ko back when I was in college. So if you wanna know the products, tapos yung mga techniques na alam ko pa lang that time, please keep on watching. Just a little backstory before I go to the demo part, which is kind of not really a demo kasi sobrang konti lang ang gagawin ko. But naengganyo ako o nagsimula ako mahilig sa makeup, third year college na ako noon. I joined this event that would require makeup and first time ko na ginawa ng makeup na isang makeup artist na may malay na ako. Yung talagang tinitingnan ko yung mga makeup na ginagamit. And it was this pot of concealer na talagang napasabi ako sa sarili ko na I needed that, kailangan ko bumili niyan. Pero nung tinanong ko yung presyo ng makeup, it's 2,000 pesos because it was a Laura Mercier, yung camouflage ata nila yon na nasa pot where you have to unscrew tapos creamy yung concealer. Iba talaga, yung feeling mo na parang gusto mong gumising ka na lang araw-araw na naka-concealer na ganun. But that time as well, I had no money for a 2,000 peso concealer. Even if I was enrolled in an okay college na pwede naman ako humingi sa parents ko, but it doesn't work that way. Hindi kami pwedeng humingi ng pera para sa luho lang like makeup o kung cellphone lang naman ang alam kong bisyo that time. Tsaka kahit may scholarship ako nung time na yon, kailangan ko mag-ipon beshi kasi alam kong hindi nila ako bibigyan ng pera at nakakahiya din humingi ng pera para sa makeup that time. May part-time din naman ako na trabaho noon, kaya lang kasi hindi ko maatim na bumili ng 2,000 pesos na concealer na yon, so I looked for an alternative sa SM department store. May nahanap akong concealer noon around 200 to 300 pesos ata yung bili ko noon, pero that time pihikan ako sa makeup. Hindi ko nagustuhan yung coverage, so I had to look for something that's worth my money and alam kong matatakpan yung aking dilemma, which is my dark under eye circles. Yun lang naman yung naaalala kong problema ko that time because I had no acne, wala naman akong pakialam sa skin ko kasi unang-una wala din akong skincare noon. So dito napapasok yung aking pinakaunang holy grail product sa buhay ko, which is a Body Shop concealer na phased out na ngayon. Wala ka na mabibili noon. It was in this beige tube na squeezy, tapos may nozzle na dulo na maliit. Magsisqueeze ako ng konti sa fingertips ko, as in tinitipid ko yun kasi parang 600 ata per tube. Tapos nilalagay ko siya sa under eyes ko and it turns into a powder when it sets. Doon na nadagdagan yung makeup ko kasi that time, mga ilang months after using that concealer, napapansin ko na pag hapon lang naman guys, kasi umaga ko siya nilalagay dahil maaga yung pasok ko, nag-crease yung concealer. Sabi ko, gamit naman ako ng powder. Tapos ito si Menchi, pinakilala niya sa akin si YouTube. Hindi pa ako nag-YouTube that time, mas nauna siya. Tapos may pinanood kami na bata na puro MAC yung makeup, as in 12-year-old na bata tapos puro MAC. Saan siya kumukuha ng budget niya? Pero ayun, hangang-hanga talaga ako sa bata na yun. And then my makeup story goes from there na nadagdagan yung ginagawa ko sa face ko. So enough of that. Magkukwento na lang ako habang nagme-makeup. So nilagay ko dito sa tray na to yung mga ginagamit ko that time. Ito yung first ever full face ko na feel ko talaga na full face. Kahit mamaya malalaman nyo na hindi naman siya full face. Ang dami ko na pala ginanash kanina, no? So nag-alcohol lang ako. And that time, hindi rin ako nagsi-skincare. And akala ko kasi dahil oily ako, hindi ko na kailangan maglagay ng moisturizer, which is very bad. Kahit oily ka, kailangan mo mag-moisturizer. So I go straight ahead to concealing. And since hindi ko na makita yung sinasabi ko sa inyo na concealer, ito naman yung aking second holy grail concealer, which is the Pro Longwear Concealer. Diba sabi ko nga sa inyo ni hindi nga ako nagsi-skincare that time, basta nilalagay ko lang. Tapos ang ginagawa ko pa sa concealer ko, instead of putting it sa right places, diba nakikita nyo yung under eye dito na maitim, doon lang ako naglalagay sa mismong under eye, hindi yung parang tama na letter V daw dapat, tapos lifting to the temples. Tapos idinadamay ko din naman yung lids ko kasi nga may kaitiman din siya. This is without concealer and with concealer, and halatang naka-concealer ako since mali yung pagkakalagay ng concealer. So ayan, ganyan ako mag-conceal. Mali talaga. Parang may mascara ako na suot, and kahit dati naman NC20 kasi bagong concealer na yung kay MAC, bagong purchase. After that, I proceed to powdering my face kasi nga makikrease yung concealer. Pinakauna kong powder that time was the Revlon Photo Ready, and pinag-ipunan ko rin yun. Bago ako bumili talaga na isang item, talagang hinga muna best tapos bili. But throughout college, my whole
holy grail powder is this one from MAC. This is the Mineralized Skin Finish. Hindi pa ganito yung itsura nun. Parang butas pa yung gitna niya. Tapos transparent and then kulay black din yung lining sa gilid. When you open, wala pa siyang mirror nun. But yung packaging ngayon, may mirror na siya. Tapos domed or para medyo nakaangat. Hindi ganun ka-flat yung powder niya. Alam niyo, may mali ako ginawa kanina. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako gumagamit ng sponge dati. Pag nagko-concealer, kinakamay ko lang yun. Lately nga lang talaga ako natuto mag-sponge. Magto 2 years na siguro ganyan. Pero kamay lang yun. Wala pa naman akong extensions before. Hindi pa ako nagpapanail extension. So, ibig sabihin, hindi siya. Nahirapan kasi ako ngayon magkamay dahil mahaba yung kuko ko. Mga 4th year college ko na rin siguro na-discover to MAC. And ang gusto ko kay Mineralized Skin Finish, syempre pag nasa college ko, hindi ko alam kung ganun kayo Pero feeling ko dahil galaw ako ng galaw, ang init, pinagpapawisan ako. Pero ito, pag pinagpapawisan ka tapos nag-melt na yung powder sa skin mo, mas umu-okay siyang tingnan. So ayan, ang puti-puti na ng face ko, pero gustong-gusto ko yan noon, yung hindi ka match yung mukha ko ng katawan ko. Kasi wala akong pakialam, basta maganda at maputi tingnan ng mukha ko. Tapos that time din, hindi ko pa alam yung bronzer. Tapos pag nanonood ako ng video, tapos naglalagay sila ng bronzer, nanonood ako, ang tanong ko sa sarili ko, bakit sila nagpapaitim? And syempre guys, that time, mga Amerikano yung pinapanood ko. So fan na fan talaga sila ng tanning. Tapos yung tipong yung mga time nun, usong-uso din yung sobrang brands na itsura na, sobra-sobra na. And I also think yung reason din kung bakit ako marami maglagay ng powder nun, kasi hindi naman ako naglalagay na liquid foundation. Kahit nanonood ako ng mga girls na naglalagay na liquid foundation, hindi ko talaga bet na maglagay noon dahil feeling ko ang lagkit-lagkit niya. And yun nga yung na-experience ko, first time kong gumamit ng liquid foundation. So I bought this foundation, tuwang-tuwa ako Tapos pagdating ko sa bahay nung trinay ko, bakit parang iba yung shade niya? Mali. Yes, dilemma ko rin yun noon. Hindi ako marunong pumili ng tamang shade ko because I always listen dun sa nasa counter na nagsisales. Every time nabibili ako ng foundation, since mahiyain ako, kung ano na lang sabihin sa akin, yun na lang go. Kasi minsan pag pupunta ka sa counter, mahihiya ka na lang talaga, tapos pag sasabihin mo lang, gusto ko po ng liquid foundation, tapos makikinig ka na lang sa kung ano sasabihin nila. Naaalala ko rin noon yung first experience ko sa pagkakalagay ng liquid foundation on my own. Kahit anong gawin kong pagpa-powder, feeling ko sobrang heavy niya, tapos ang lagkit-lagkit niya. Pero come this time, kung itatry ko ulit yung foundation na yon, I know for sure na kaya ko yung stickiness niya, and for me, hindi na siya sticky. And then after the base, magbablush na ako, and my first ever blush from MAC is Pink Swoon. Yun yung holy grail na blush ko kasi pink yun. Mahilig talaga ako sa pink na blush noon. And I'm not saying this because it's MAC or what. Nagkataon lang talaga na nung time na yun, MAC lang ang alam kong high-end brand. Mga 4th year college noon, that was the time that I started getting into high-end makeup, and MAC lang ang alam ko as in. Tapos pag nagbablush ako, kailangan buong cheeks as in. Kahit may kapulahan na yung face ko, buong cheeks yung lalagyan ko ng blush. Hindi uso sa akin nun yung parang ang blush kailangan na dito lang sa unahan or apples of the cheeks. Buong cheeks nilalagyan ko. For the most part guys, I am done. Ang kulang na lang is the lip and cheek tint. So itong si Body Shop na to, ito yung first ever lip and cheek tint na natry ko. Hindi pa kasi uso nun yung mga affordable lip and cheek tint. So I had no option, ito lang. Kasi may natry ako from a local brand na parang pag nilagay mo siya, hindi mo na agad ma-blend. Pero ito, mabilis siyang i-blend. And also guys, kung wala na akong time sa umaga na maglagay ng mga powder, ng concealer, ito na lang lip and cheek tint ni Body Shop. And ito, lagi talaga itong nasa bag ko. So, ayan na yun guys. I don't do my kilay back then kasi okay naman siya sa akin. Ang ginagawa ko lang is parang ina-ice ko siya, sinishave. And nung time na rin yun, napapanipis yung shave ko. Pero I never fill in my brows. But the latter part of my college days, yung malapit na sa graduation, dun ako natuto na magkilay. And ang ginagamit ko noon, hindi siya MAC na powder which I'm going to use. I think it was a Revlon na eyeshadow na ginagamit ko sa aking brows. Kung makikita nyo lang talaga guys yung kilay ko nun, sobrang nipis talaga niya, as in. Makapal naman yung tubo ng buhok ko, pero pinaninipis ko kasi akala ko okay na okay pagka manipis yung kilay. Yung kilay tsaka mascara, kasama na to dun sa mga natutunan ko, mga magagraduate na ako nun guys. And yung ginagamit ko mascara noon, hindi pa itong holy grail ko na hair with make. Ang holy grail ko that time was the L'Oreal Telescopic Mascara Super Black. Noong mga time na yon, ang ganda-ganda ng lashes ko kasi hindi pa ako nagpapa-false lashes.
Ang nangyari kasi nung nagpa-false lashes ako, yung extensions na lashes, lash extensions pala. Nasira ng husto yung lashes ko, as in, dati kasi naka-fan siya na ganyan. Ngayon, nakadiretso na lang siya. Tapos hindi na siya kasing kapal noon. Parang nagtampo ata yung aking lashes. Hindi ko alam kung bakit. Ang ganda-ganda ng mascara na yon, tapos binibili ko pa yon online kasi hindi siya available sa counters. Online lang talaga. Namimiss ko na dati yung kahit hindi ako magmascara, okay lang kasi ang gandang tingnan ng lashes. Ngayon, kailangan ko magmascara, kung hindi sila makikita. And that time also, hindi rin ako naglalagay ng mascara sa lower lashes. Yung upper lang. Yung first time ko naglagay ng lower lashes, I'm already out of college and kakaiba siya sa feeling. Pero ngayon, hindi na ako makapag-mascara na wala yung lower lashes kasi parang kulang siya. Okay, so that is it guys for my makeup that I did back when I was in college. Sobrang simple lang, pero ng mga panahon na yun talagang F na F ko na full beat, full face, ganyan. But as you can see guys, it's just super duper simple. It's just dealing what I have to deal with that time, which is my dark under eye circles and then setting it with the powder para hindi mag-crease yung concealer. And the rest is just accessory. Yung lip tint, yung mascara, yung pangkilay. So guys, do not worry kung college kayo ngayon at wala kayong pambili na makeup o hirap na hirap kayong bumili na makeup because I was the same when I was in college. Bilang na bilang ko at hindi ko makakalimutan yung laman lang ng kit ko noon, which is my Body Shop concealer, tapos yung powder ko na Revlon, tsaka MAC, dalawang powder lang yon. Yung blush ko na MAC na nag-iisa, tapos yung pangkilay ko na galing sa eyeshadow palette ni Revlon. 4 na shades yung nandun, pero may brown siya na ginagamit ko pangkilay. Also pala, the MAC Pro Longwear Concealer, lip and cheek tint from Body Shop, and yung mascara na in-order ko online, which is the L'Oreal Telescopic, kasi yun yung nakikita ko sa YouTube videos. Yun yung ginagamit nila sa ibang bansa. It took me 2 years to complete that kit. Kasi diba, instead na ibili mo siya ng makeup, ipangkakain ko na lang siya. Doon talaga naubos yung pera ko, yung pangkain. If you have parents that are super generous na ibibigay sa inyo kung ano yung gusto nyo, ang hinginito nyo, na ibibigay sa inyo kung anong gusto nyong luho, ayan, nakasabay na yung mga kapitbahay namin. Then good for you, pero kung wala, pwede ka namang mag-ipon. I hope you learned something today, and if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!